Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsama dito sa Talk and Public Service Program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 15 years na niyong kasama. Ngayon ay February 8, 2024, araw ng Huwebes. Alamin muna natin ang kaganapan sa PhilHealth. Bigyan daan natin ang mahalagang impormasyong ito. Sabay sa pagdiriwang ng Valentine's Day at 29th founding anniversary ng PhilHealth, ay magkakaroon ng PhilHealth Day. Sa lahat ng SM Mall sa buong bansa, makakaroon kayo ng 300 pesos off sa iyong minimum single purchase o yung resibo na nakakalaga ng 3,000 piso sa nasabing araw. Ito ay para sa bawat Pilipino ang perk na ito. At ngayong umaga, kamustahin naman natin mula nung nagsimula ang implementasyon ng PhilHealth Consulta Package, marami na po ba nag-avail? Ito ang pag-uusapan natin. Dahil makakasama natin ngayong umaga si Mr. Ray T. Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group and concurrent Senior Manager for Corporate Communication Department mula po sa PhilHealth. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga, Dr. Hilda, at syempre sa inyo po mga nakikinig. Good morning po sa inyong lahat. Yes po, kamusta naman natin ang implementasyon ng PhilHealth Consulta Package? Well, mabuti naman po, Doc Hilda, no? At ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga sapagkat ito naman talaga ay priority po ng PhilHealth. Nag-i-invest ang PhilHealth, no, para po sa ating consulta package sapagkat naniniwala tayo na mahalaga talaga na tayo ay makaiwas sa pagkakasakit at manatili po tayo na malusog. So, nakikita natin itong consulta package ang talagang tutulong ng malaki sa pamahalaan para mas marami nating mga kababayan ang nakakapagpakonsulta na, natitingnan ng mga doktor at nabibigyan ng tamang gamot para nang sa gayon kung meron silang iniindang mga sakit o conditions ay sila po ay bubuti yung kanila pong pakiramdam. Alam niyo po ba na nagtapos po ang taong 2023, Dr. Hilda, na mahigit 2,600 ang atin pong na-accredit na mga consulta package providers nationwide na po yan. At yan ay both public facilities at mga private facilities. So ngayong taon ay mas paiigtingin po natin yung kampanya for accreditation at tayo po ay nakikipag-ugnayan, no, sa mga iba-ibang lokal na pamahalaan para po sila po ay mag-form ng networks nang sa gayon ay networks na lang ang ating kausap at sa pamamagitan ng networks mas marami tayong maaabot ng mga kababayan natin. Nagtapos po ang 2023 na more than 20 million ang atin pong narehistro na mga kababayan natin sa consulta package providers, no, na pinili po nila. So napakarami niya, no, Dr. Hilda. Sorry. Yes po, at alam mo, Sir Ray, isa rin ako na meron po ako na mga kaibigan na may mga laboratory na sabi ko magpa-accredit kayo dito sa consulta package para maging provider kayo kasi sa dami po ng mga branches nila. At alam po niyo, Sir Ray, at isa sa nag-a-apply na maging consulta provider ay ang itong Chuchi Eye Center natin, kung saan ito ay marami natutulungan. So pamamagitan ng karagdagan ng konsulta, magiging provider na sila ng konsulta, mas marami pang matutulungan ng PhilHealth. Yes, Dr. Hilda, natutuwa po kami sapagkat talagang kitang-kita namin yung suporta niyo po, no, sa programang ito. Salamat po sa pag-i-invite sa mga kaibigan po ninyo na mga qualified naman na maging consulta package providers na po. So, ini-encourage pa natin, Dr. Hilda, yung marami pa nating mga kababayan na meron po silang mga primary care clinics na magpa-register, magpa-accredit na rin po sa PhilHealth. In fact, ang direction po natin, Dr. Hilda, ngayong taon ay makipag-usap, no, sa mga iba-ibang mga kumpanya sapagkat yung mga kumpanya, lalo na po yung mga malalaking companies, no, Dr. Hilda, ay meron po silang mga klinika, no, at talagang yung klinika nila, kung titingnan natin,
qualified, talagang kayang-kaya po nilang na mag-provide ng mga serbisyo na nakapaloob sa konsulta package natin. So yan ang direction natin, makikipag-link up tayo sa maraming mga kumpanya nang sa gayon ay isali nila, pa-accredit nila yung kanilang company clinic. Nang sa gayon, yung kanilang mga employees na mismo unang makikinabang, magiging accessible sa mga employees nila, ito pong ating konsulta package. At alam ko sa Ray, nung sinamahan ko yung taga-Chuchi, so tinanong nila yung mga requirements, ay sabi niya, hindi pala mahirap. Unang-una, sila accredited na ng DOH, accredited sila ng FDA. So, ibig sabihin, meron na silang pharmacist at meron na rin silang mga gamot na nakalagay doon sa ating sa pagiging provider kung ano ibibigay natin sa miyembro. And then, yung mga initial, yung pagre-register, yung pagkukuha ng profile, eh dati na nila ginagawa. So sabi ng Chuchi, hindi pala mahirap maging isang provider pala ng PhilHealth. Kaya sabi ko ako'y natutuwa dahil nakasama na rin makakasama na rin in the near future pag na-complete na nila. So marami ang makakapag-register doon sa area nila at higit sa lahat para matagal ko na ito ina-advocate na habang maaga meron kayong nararamdaman, magpakonsulta na kayo. And then kapag wala naman kayong pera, yung ginagawa yung dahilan, wala kang pangbayad sa doktor, andito na si PhilHealth. Si PhilHealth na meron na mga doktor na kumbaga titingin sa iyo at hindi na ninyo maglabas ng pera. So tama po ba ang ko, Sir Ray? Tama, tumpak na tumpak, Dr. Hilda. Yan talaga po ang nilalayon po ng PhilHealth sa paglulunsad po nitong konsulta package benefit, no? Benefit package. Kasi po talagang dapat palakasin natin, no, yung availability, yung delivery ng primary care service sa atin pong mga kababayan. At yan ay sa pamamagitan, no, ng access sa mga primary care professionals na mag-aalaga po sa atin. At gayon din kung para mas lalo na matulungan yung pasyente, merong mga laboratories at may mga gamot na babayaran ng PhilHealth, nakapaloob yan sa package ayon sa pangangailangan ng patient. Ngayon, balik lang tayo, Dr. Hilda, doon sa feedback na madali lang pala, no, yung mga requirements, madali lang po yung proseso ng pagpapa-accredit. Talagang dinadalian natin yan, Dr. Hilda. Kasi dapat talaga, no, yung ease of doing business with the government dapat ay laging priority yan. So yan ang dahilan kung bakit madali, no, madaling i-comply, mabilis yung proseso kasi naniniwala tayo na kapag madali ang pagpapa-accredit, madadalian yung mga providers, mas marami tayong providers na maaakit na magpa-accredit. At ang ibig lang sabihin nun, Dr. Hilda, mas maraming providers, mas maraming pagpipilian yung ating mga miyembro, mas marami silang pwedeng pupuntahan para ma-avail yung PhilHealth benefit na ito. Yes. At pag-usapan natin, yun nabanggit po ninyo, benepisyo nakapaloob sa konsulta package. Kasi balita ko ay pinalawag ng PhilHealth ang coverage ng PhilHealth sa mga gamot. So, ano mga klaseng gamot ang pwede nila ma-avail dito sa konsulta? Yes, Dr. Hilda, no, salamat. Sa kasalukuyan, sa under our konsulta package, meron na tayong 21 na mga molecules of drugs, no, na atin pong babayaran. At pangunahin nga dyan, yun pong mga maintenance medicines, no, ng mga may diabetes, ng merong hypertension, yung pong merong pong hika, no, meron din dyan, at iba pa. Ngayon, ay palalawakin po yan natin at naglabas na po tayo ng PhilHealth Circular noong pang nakaraang taon, yung Circular number 2023-0029. Ito po yung implementing guidelines sa pagpapatupad po ng PhilHealth Outpatient Drug Benefit Package, yung kung tawagin natin, yung PhilHealth gamot. So, magsisimula na tayo doon sa 21 na nasa konsulta package na natin at yan ay dadagdagan pa ng 32 more
drugs and medicines, ano po. So sa kabuuan, nakikita natin na hindi magtatagal, no, malapit na ito ay magiging 53, no? Mahigit 50 na mga gamot, essential drugs po ito, no, na kailangan ng marami nating mga kababayan na covered na po ng PhilHealth. So yung 21 natin sa konsulta ngayon, dadagdagan pa ho yan ng 32, magiging 53. At yan po ang aasahan po ng atin pong mga miyembro, Dr. Hilda. Binubuo po ito ng mga gamot sa diabetes, sa alta presyon, yung pong may mataas na kolesterol, no? In fact, itong mga binabanggit ko, ito na yung nasa 21, no, na kasalukuyang available sa konsulta. Yung mga gamot para sa infection, para sa hika, para dun sa may mga chronic obstructive pulmonary disease o COPD, no? At gayon din, mga gamot na karaniwang ginagamit sa iba pong mga sakit. Halimbawa, yung paracetamol, aspirin, yung dun sa mga para mapigilan yung dehydration, di ba? Yung oral rehydration salts, no? At iba pa. So, dadagdagan po natin yung mga gamot na yan ng 32 more, no? Under our PhilHealth Gamot program. Pero Sir Ray, kung sa madadagdagan yung yung sa gamot na ibibigay natin sa mga miyembro dito sa pag sila pumunta sa provider, ang paano yun yung madadagdagan di po ba ng PhilHealth yung bawat isang miyembro, how much po ba ang ma-avail nila sa loob ng isang taon? Pakiulit lang, Dr. Hilda, parang naputol po. Naputol lang yung question niyo. Di ba, yung gamot ay ginawa na natin from 21 to 53. Pero meron po ba, kakayanin po ba, how much yung allotted bawat miyembro sa loob ng isang taon? O wala, kasi siyempre mahal din ang gamot eh. Wala bang limitation kung ilang gamot ang pwede nila ma-avail? Well, Dr. Hilda, yan po ay depende po sa kanila pong konsulta package provider. So, pati yung uri ng gamot, pati po yung frequency, no? Pati po yung supply, no? Yung gaano karami yung kailangan ng pasyente. Ang nagde-determine po niyan, syempre, yung kanilang konsulta package provider. Kasi una, yung mga gamot, available yan. Pero yan ay batay sa pangangailangan ng pasyente. At makaka-determine po nun ay yung kanilang package provider. So, paano makagamit ng konsulta? Let's say, yung mga nakikinig ngayon, gusto ko makapag-avail. So, paano ba nila magagamit ang konsulta? Yes, Dr. Hilda, no? Kailangan pa rin syempre magpalista po yung ating mga miyembro sa konsulta package provider na pipiliin po nila. So mahalaga po 'yon hindi sapat yung tayo PhilHealth member. Member na kasi tayo lahat, di ba? Pero pagdating sa kung ang pag-uusapan konsulta ay dapat tayo po ay pipili ng konsulta package provider na gusto natin, no? At pagka nakapili na tayo, dapat doon sa konsulta package provider na napili po natin. So merong dalawang possibilities para tayo ay maka-rehistro dyan. So mamaya, no, yan yung pag-uusapan natin. Pero yung kompletong listahan po ng mahigit 2,600 no, na mga konsulta package providers sa buong bansa, makikita po natin yan sa atin pong PhilHealth website. .philhealth.gov.ph o kaya kung meron tayong account sa ating PhilHealth member portal, doon makikita natin yung listahan. So makakapili tayo ng ating package provider. So nabanggit mo kanina, kailangan pa rin magparehistro kahit na dating miyembro na ako ng PhilHealth, kahit na sabihin natin meron na akong MDR record, kailangan ko pa rin magparehistro para dito sa konsulta. Well, oo, ang pinag-uusapan natin dito, Dr. Hilda, ay yung kailangan tayo ay magparehistro doon sa konsulta package provider na pipiliin po natin. So that's a different registration process, no? Kung bakit ay dahil
sabi sa batas kasi, Dr. Hilda, tayo ang pipili. So hindi pwedeng ang PhilHealth ang pipili para sa'yo o kaya i-assign ka na lang namin basta doon sa package provider. Hindi po ganoon ang proseso. Gusto ng batas ng Universal Healthcare Law, dapat merong free choice, no? Yung free will. Tayo dapat yung pipili. Oo. So yan yung dahilan kung bakit merong hiwalay na registration process po. So, sir, paano magparehistro? Ito po ba through online? O pupunta sila doon sa PhilHealth Consulta Provider kung saan? Saka paano nila malalaman na itong establishment ay as a PhilHealth Consulta Provider sila? Well, una ay syempre merong mga makikita na pa-skill, no, o signage na sila po ay Consulta Package Provider. So para po makapagparehistro sa Consulta Package Provider na pipiliin natin, may dalawang possibilities, no. Una, pwede tayo na magpa-register, punta lamang po tayo sa alinmang tanggapan po ng PhilHealth para po aasistihan po namin kayo sa pagpili at sa pagpaparehistro. Ikalawa, pinakamaganda ay ito na pong gawin natin sapagkat pwede natin gawin ito kahit nasaan po tayo, kahit nasa bahay, kahit nasa labas ng bahay, nasa opisina o nasa eskwela, pwede po. Kung meron tayong account, no, sa PhilHealth Member Portal, napakadali pong mag-register dito. Una ay yung mga may account na, tingnan lang po yung ating Consulta Package tab, no, doon sa Member Portal. Makikita na po natin, no, yung listahan ng Consulta Package providers na available po sa ngayon. Kung hindi naman ay mag-create tayo ng account sa ating Member Portal. Ang kailangan lang natin na requirement dyan ay yung ating PhilHealth ID number. Kasi hihingin po yung ating PIN, no, yung PhilHealth ID number. So, yan po, madali lang, no? Pagka nasa PhilHealth Member Portal, madali po natin na magagawa yung registration dun sa Consulta Package Provider na pipiliin po natin. Ngayon, pwede rin tayo na magparehistro. Kung gusto ninyo, aasistihan po namin kayo, no, sa pamamagitan lamang po ng telepono. Tawagan po yung atin pong Corporate Action Center at oo, tutulungan po nila tayo na marehistro. Ang number na tatawagan po ninyo ay ito pong ating bagong-bago 24/7, no, na landline, hotline po ito. 8662-2588, no? Ulitin ko, Dr. Hilda, mahalaga po ito at sana ay isulat niyo po ito kasi pag tinawagan niyo po itong number na ito, anytime po of the day, kahit holiday, kahit Sabado, Linggo, ay may sasagot po sa inyo dyan. Ang number po ay 8662-2588. So yan po ang paraan para po tayo ay makapagparehistro sa Consulta Package Provider of our choice. Pagkas kasi ito ay landline, 8662-2588, ibig sabihin, meron silang makakausap. Hindi katulad yung dati natin na call back, yung text yun eh. So ito ay pwede nilang tawagan any time of the day, 24/7, dahil meron silang makakausap. Tama po, no? Tama po, Dr. Hilda. Ito ay talagang meron pong sasagot sa inyo, no? 24 hours a day, 7 days a week. In fact, landline po 'yan, no? Meron din tayong 4 na numbers for mobile users, no? So pero marami po ito. Siguro ang talagang i-highlight na lang natin dito itong Action Center hotline namin, yung 8662-2588. Anytime may sasagot po sa inyo diyan. Yeah, ito ang 8662-2588. Ito po ang Action Center number. Tama po, Dr. Hilda. Sorry, kapag let's say sila ay nagpa-registered na, ano naman ang ipapakita nila o dapat nilang dalhin para makagamit na sila nito, para makapagkonsulta na sila? Okay. So meron muna tayo syempre na kukunin
na tinatawag na Authorization Transaction Code or ATC. So parang ito yung ating parang sabihin mo na parang appointment system, ano po. So saan to maaaring makuha yung Authorization Transaction Code? Makukuha po ito sa alinmang tanggapan po ng PhilHealth. O kaya para hindi na po kayo lalabas ay tawagan po uli yung o kaya mag-request po kayo via email naman sa atin pong Action Center. Dito po sa actioncenter.gov.ph. So, ibig sabihin, sir, yung ATC, doon nila kukunin sa mga LEO, doon sa mga LEO, o hindi, Yes, hindi doon sa ano natin, consulta provider? Oo, hindi. Oo, sa atin pong mga tanggapan o mga branches o local health insurance offices o kaya mag-email nga po kayo dito para hindi na po kayo lalabas. Ipapadala po namin sa inyo via email ang inyo pong authorization transaction code. Pero bago sila makipag-ugnayan sa mga PhilHealth branches o mga LEO, dapat meron na silang nakapag-register na sila doon sa provider na gusto nila. Tama po. Oho, hindi naman tayo mabibigyan ng authorization transaction code kung wala pa tayong maliwanag na consulta package provider na kung saan tayo nakarehistro. So, dapat ay makapili muna tayo ng provider na gusto natin. Ikalawa, makarehistro tayo doon sa provider. At ikatlo, pagka tayo po ay mag-a-avail na ng serbisyo, the first step ay yung pong kumuha tayo ng Authorization Transaction Code o ATC. So yan po yung mga steps, no, para makapagparehistro at maka-avail ng atin pong mga serbisyo. So bago tayo pumunta, dapat meron tayo niyan. Ngayon, sabihin natin, wala po akong email o kaya hindi ko po magawa na pumunta sa mga tanggapan ng PhilHealth, pwede na po kayong dumiretso doon sa kung saan kayo nakarehistro na consulta package provider, pipirma na lamang kayo ng consent doon kasi kukunan po kayo ng picture. So yan po, no? So meron pa rin tayong option. Kung gusto nyong dumiretso na sa inyong consulta package provider, di basta ready lang kayo to give your consent sapagkat pipicturan po kayo doon. At kung sakali meron na silang dito makukuha mag-apply na sila nito na ATC. So pagpasok nila sa LEO office, saan maaari makipag-ugnayan ang mga miyembro? Kasi siyempre pagpunta nila sa LEO, maraming department Saan sila lalapit? Well, normally naman tayo po ay ina-assistihan ng atin pong mga kaibigan na gwardiya dyan, no po. At meron naman tayong information officer, no, na nasa front line na tinatanong tayo kung ano ang ating transaction. Sabihin lang natin na ako po ay kukuha ng authorization transaction code. Alam na po nila kung saan po tayo ituturo. O kung halimbawa pupunta kayo doon para gusto ko hong pumili ng consulta package provider at gusto ko po parehistro, alam din po nila kung saan po kayo ituturo. At alam mo, sir, pag yung sinabi mo, yung mga security guard natin, bago ka makapasok pa, alam mo talagang magaling talaga sila. Kasi nung kami nagtanong kami, kasi kasama ko si Dr. Robert C. kasi kailangan niya magbayad ng kanyang accreditation as a physician. And then, nakita na ba, tapos nung nasa loob na kami, tapos nakita niya na magbabayad si Dr. C. Natawa ako doon sa gwardiya. Sabi niya sa kanya, di ba senior ka na? Bakit ka nagbabayad? Tapos, sa loob ko, mukhang bata pa ba si Dr. C? Obviously, mukhang senior citizen. Bakit kayo magbabayad? Senior ka na. Tapos sabi, natatawa talaga ako sa sarili niya. Kasi siyempre, kung ibig sabihin, alam nila kapag senior, meron na tayo sila makuha benefits mula sa PhilHealth na no need na nila magbayad pa na kailangan Kaya talaga masasabi ko na maasahan po ninyo yung mga guard na sa mga, let's say sa PhilHealth, talagang matuturuan nila kung saan kayo pupunta. I-guide ka talaga nila. Tapos, Sir Remy, nagtatanong, kung ang mga foreign national na nasa bansa, katulad mo, kasi marami tayong mga Chinoy nandito sa Pilipinas, at maaari din po ba sila
magpalista dito sa konsulta? Well, sa pagkakaalam ko, Dr. Hilda, sa kasalukuyan, open pa lamang po yung atin pong konsulta package provider no, sa mga Pilipino. So, ipagbibigay, alam natin yan sa atin pong Program Management Office kung para po siguro ay maisama sa gagawing pag-aaral yung possibility na ma-extend po ito sa mga non-Filipinos. No? Na nandito sa bansa, syempre. Mga non-Filipinos, pero nagbabayad din ng PhilHealth contribution. Yes, Dr. Hilda, siguro isa yan sa dapat na titingnan po namin at kailangang pag-aralan. Paano po natin may extend yung ating konsulta package benefit sa mga foreign nationals na nandito sa Pilipinas? So, paano ang availment process o kinakailangan gawin para sa ating mga miyembro na meron na silang nakuha na yung ATC para magamit nila itong konsulta? Kasi siyempre gusto naman natin, ang main purpose kaya nagkaroon ng konsulta package kasi gusto natin before pa ma-detect na natin kung meron kayong sakit para maiwasan na maging grabe. Kasi pagka nag-umpisa pa lang, kumbaga maagapan magagamot agad So ano ang magandang gawin dapat po ba once na sila ay nagparehistro? Dapat ba required na paghawak mo na yung papel, dapat in how many days, dapat magamit mo na? May ganun po ba? Ay opo, no? Kuha lang po kayo ng authorization transaction code pagka talagang ready na po kayo no, na magpunta sa konsulta package provider. Opo, no? So, hindi ko lang alam kung napapaso yung authorization transaction code. Pero syempre, dapat ay yan ay ina-avail agad natin, no? Sapagkat sabi nga natin, kapag meron na kayo ng authorization transaction code, ina-expect na po kayo nung inyo pong konsulta package provider na kayo po ay anytime papasok na, pupunta na sa kanilang klinika para po kayo ay ma-health risk assessment na, ma-screening na, at masimulan na yung consultation. At may katanungan dito, kung sakali daw sila ay ma-approve as a konsulta provider, allow po ba sila makipag-partner, let's say, makipag-partner sa eskwelahan? Tapos doon sila kung sila magpapa-register ng mga miyembro nila para pumunta sa kanilang facility. Allow po ba yon? O kailangan sila ang pupunta sa facility? Hindi yung, kumbaga, yung mga tao sa facility, let's say, pupunta sa eskwelahan. Well, I think possible naman yan, Dr. Hilda, kasi ang isang konsulta package provider ay pwede silang mag-enlist o magrehistro ng as many as 20,000 na pasyente. So, lalo na kung may kakayanan yung facility, no, na actually maganda yung sistema niya, no? Sakto, no, yung kanyang mga amenities at facilities. So may kakayanan sila, no, na mag-register up to 20,000 na pasyente. So syempre yung mga package providers, meron din silang marketing, no? Pwede nilang i-market din po 'yan. Maganda syempre yung nandoon na, no, sa kanila pong mga lugar, di ho ba? So, pero ang mahalaga po niyan, yung miyembro pa rin ang dapat na pipili, no? So, kahit ba mag-marketing, halimbawa, yung konsulta package provider sa isang area, pero kung hindi kumbinsido yung miyembro, meron siyang ibang gusto na package provider, hindi natin mapipigilan yung miyembro, no? Kasi sila pa rin talaga magde-decide. So, let's say, kunwari, doon sila sa company, doon sa provider A, tapos nagbagong isip niya, o naglipat siya ng bahay, gusto niya lumipat sa B. So, kailangan pa rin nila pumunta sa PhilHealth para sabihin na, ay, nag-iba na ako ng provider bago hingi sila ng bagong ng ATC. Well, bago tayo makalipat sa panibagong provider ay taunan natin na dapat, no, natapos natin yung 1 year. Oo, so 1 year pagka tayo nakapagparehistro na sa isang provider, dapat 1 year tayo na mamamalagi na doon naka-register. Kung gusto na nating lumipat ay
maaari nating gawin yon sa susunod, no, na calendar year. Kung talagang hindi maiiwasan, gusto na nating lumipat ng provider, pwede pa rin naman nila napuntahan yung provider na bagong provider na pipiliin nila. Yun lang, dahil nga meron tayong 1 year, no, na minimum na stay, no, sa isang provider, ay dun sa ilang mga serbisyo na i-avail niya doon sa bagong provider kung saan hindi siya nakarehistro doon, babayaran niya po yon. Sir, pwede po ba pakiulit, ano po ba ang meron sa konsulta? Ano ang pwede nila ma-avail? Aside from kung pwede sila magpakonsulta sa doktor na hindi sila magbabayad, ano mga laboratory na meron at ano mga gamot na pwede nila ma-avail? Well, sa laboratorio, 13 po ito, no? May complete blood count with platelet count, may urinalysis, may fecalysis, may sputum microscopy, yung fecal occult blood test, pap smear, hemoglobin test. Yes po, Sir Ray. Yan po, kapag nagpa-register po kayo sa konsulta, marami po kayong kumbaga ma-avail. So, yun po, medyo nawala po si Sir Ray, nawala siya sa signal. So, kapag hindi pa po kayo registered under the konsulta, pagpa-register na po kayo kasi una-una, merong may mga anti-diabetic. Nandiyan na si Sir Ray. Ay, saan po ba ako naputol po? Kasi may pumasok na tawag. Yun po sa yung mga laboratory. Okay. So, sabi ko nga, 13 po itong laboratorio na to, ano? Yung complete blood count with platelet count, urinalysis, fecalysis, yung sputum microscopy, yung fecal occult blood test ay covered. Pap smear, hemoglobin test, HbA1c, gayon din yung fasting blood sugar, yung oral glucose tolerance test, yung ECG, chest x-ray, no? Creatinine at lipid profile. Pagdating naman po sa mga gamot, merong 21 na nakapasok, no, sa konsulta package natin, yung antimicrobial, halimbawa yung amoxicillin, co-amoxiclav, at iba pa. Meron ding fluid and electrolytes, halimbawa yung oral rehydration salts, no? Meron din para sa laban sa asthma, halimbawa prednisone tsaka salbutamol. Gayon din, meron din pong antipyretics, no? Paracetamol. Meron din sa anti-diabetic. So, halimbawa yung gliclazide at metformin. Para naman sa anti-dyslipidemia, kasama po dyan yung simvastatin. At yung laban po sa alta presyon, yung pong enalapril at metoprolol. Meron pang dalawa, may losartan pa, no? At anti-thrombotic, yung aspirin, at antihistamine, meron din po. So 21 in all, no, na mga gamot na maaari po na ibigay sa pasyente kung irerekomenda, no, ng doktor po. Kung tingin ng doktor kailangan ng pasyente, then dapat ibigay sa pasyente. Oo, ito depende sa recommendation ng doktor. Hindi yung pupunta ka sa kanila, tapos ay gusto ko i-avail lahat ng binanggit ni Sir Ray. Hindi ganon. At hindi naman yung gamot na nabanggit ni Sir Ray, ay gusto ko ng ganyan-ganyan yung mga gamot kasi yan ang mga gamot na dati ko na tinitik. Ito ay depende pa rin doon sa doktor, doon sa accredited na consulta provider. Well, tama po. Kaya nga merong health screening and assessment na dapat gagawin. Una yan, no? Yan ang pinakaunang gagawin, no? Health screening and assessment sa pasyente para malalaman nung consulta package provider yung kanyang health risks, no? Yung kanyang condition. So kung yung pasyente ay diabetic o kaya ay gustong malaman nung package provider kung siya ba diabetic o may alta presyon. So merong mga laboratorio na maaari na
irekomenda sa kanya. At kung talagang yung pasyente ay diabetic na, ibibigay sa kanya. Kung hindi naman siya diabetic, no, ay wag nating hingin sapagkat hindi talaga yun ibibigay ng consulta package provider kasi sabi nga natin, risk-based po ito, no? So kung wala ka namang risk, wala naman tayong ganong condition, wag nating ipilit kasi masasayang lang yung resources natin, no? So itong resources ay dapat maibigay doon sa mga pasyenteng nangangailangan talaga nung resources na ito. Oo, tsaka hindi din nila pwede sabihin na hingin niya yung gamot para ibibigay niya sa kanyang magulang o sa kanyang kapatid. Ito ay para sa mismong pasyente. Di kung yung kanyang magulang nangangailangan nun, dapat yung magulang niya mismo, no, ay marehistro din doon sa consulta package provider. Nang sa gayon ay yung magulang niya mismo natitingnan ng doktor, no? So masiserbisyuhan din nung consulta package provider. So ito po Sir Ray, wala naman age limitation na anong edad lang pwedeng magpakonsulta. Ay wala po, no? Wala pong ganon na requirement. Bagamat depende sa edad, merong ilang mga laboratories na talagang required sa iyo, no? Meron namang ibang laboratories na depende sa rekomendasyon ng doktor. At merong mga laboratories na talagang hindi sa iyo pwede, kaya wag nang ipipilit. Halimbawa, pap smear, hindi naman siya babae, halimbawa, no? So wag nang ipilit kasi hindi para sa kanya 'yon. So may gano'n, no? May gano'n tayong dapat maintindihan. Yes po, Sir Ray, sa bahagi ito kasi alam ko marami pang kasunod eh. So nais ko bigyan ng iyong mensahe o meron ka ba iba pang announcement at tungkol sa PhilHealth? At kanina nabanggit ko sa February 14 ng 20th anniversary kung saan ay may discount kapag sila ay pumunta sa malls. Ito ay isa sa mga ma-avail nila sa Araw ng Puso. Oy, tama po, Dr. Hilda, no? Buti nabanggit niyo po 'yan sapagkat next week, February 14, ay magdiriwang ang PhilHealth ng ika-29 na anibersaryo. 29 years old na po ang PhilHealth. At marami tayong mga programa, mga pakulo, no? Para po sa atin pong mga miyembro. Sa 14 nga, meron tayong naging partnership with SM Malls sa buong bansa. At yung mga miyembro po natin, no, will be treated to a discount for a certain amount na pamili. So, syempre, treat natin ito sa lahat ng mga PhilHealth members. Dalhin lang po ang inyong PhilHealth ID, no, para ma-avail po yan. Syempre, ang pinaka-esensya ng atin pong pagdiriwang, Dr. Hilda, ay damang-dama ko ang benepisyo sapagkat magmula last year, ngayong taon at sa mga susunod pang panahon, talagang pinagbubuti ng PhilHealth yung atin pong mga benepisyo. So last year, di ba, ay napalawak natin yung dialysis package natin, napataas natin ng pagkalaki-laki yung ating coverage for high-risk pneumonia at sa stroke, at iba pa. Nilunsad din natin yung outpatient mental health package natin. Magtutuloy-tuloy po yan ngayong taon. Kaya po talagang ang handog ng PhilHealth ay mararamdaman ng ating mga pasyente yung kalinga ng PhilHealth. No? Mararamdaman po natin lahat yan. So patuloy nating suportahan yung atin pong PhilHealth at syempre, dahil sa konsulta, ang atin ding kampanya, mas maganda malusog tayo, no? Hindi tayo nagkakasakit. Pero kung magkakasakit man tayo, wag po kayo mag-alala sapagkat sagot po tayo ng PhilHealth. Yes po. At yan, di ba, ang nabanggit ko, yung doon sa press conference natin noon na sinabi ko, na talagang marami na pasyente nagsabi sa akin na last year yun na totoong-totoo na may PhilHealth. Ramdam na nila. Na meron na silang ma-avail para kung sila'y nagkasakit, nandyan na si PhilHealth, na nakikita nila na kami miyembro ng PhilHealth, meron kami maasahan na benepisyo. Yes, tama, Dr. Hilda. At dahil dyan, gusto nating ulitin, no? Meron tayong hotline na pwede, pagka meron po kayong naisip na itatanong sa PhilHealth,
tawagan niyo po ito kasi kahit madaling araw, kahit umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit na holiday pa, no? Bukas holiday po, di ba? Chinese New Year. So, pwede niyo pa ring tawagan po 'yan. 8662-2588. 8662-2588. Tandaan po ninyo, anytime na may tanong po kayo sa PhilHealth, tawag lang po, may sasagot po sa inyo. Yan po, at talagang pagka lumapit ko sa PhilHealth, talagang ina-actionan kagad nila. Yung iba naman, pagkaya ko, sinasagot ko na. Kapag hindi ko na kaya, i-refer ko na sila sa either itatanong ko na. Dahil alam po nyo, Sir Ray, nung time nang naging guest po ako, na habang hinintay ko pa yung mga kasama at nandun na yung mga tao, nag-ano na ako, akala mo ako representative ng PhilHealth, ako yung nagtotok, ano ang maabil ninyo sa PhilHealth? At talaga tinatanong nila yung konsulta. Sabi ko, susunod na pagbalik ko, talagang kaya ko na sagutin lahat yan. Kasi mastering ko yung konsulta. Kaya ganun po ako kaya sa akin sila. Thank you very much, Dr. Hilda. Talagang kayo'y kampiyon. Parang ma'am, hindi ka ba taga-PhilHealth ba talaga? Bakit alam mo? Kasi siyempre kasama ko lagi sila, Sir Ray. Nandiyan sila nag-guide sa akin. Yes, Dr. Hilda, saludo po kami sa inyo at muli, salamat po sa inyo pong walang sawang suporta sa PhilHealth. Yeah po, maraming salamat po, Sir Ray. At hopefully, makakasama natin muli para mas marami pa tayong mai-share para maramdaman ng mga miyembro ang mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth kasi padami na padami, palaki ng palaki pa. Palaki-palaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth sa mga miyembro. Kaya ang nakasama po natin kanina ay si Mr. Ray T. Balenya. Siya po ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group and concurrent Senior Manager for Corporate Communication Department. At kung meron po kayong mga katanungan o gusto pang linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong magkatubilin, magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po ninyo na ipaparating namin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng pagbibigay ng serbisyo publiko at hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglingkuran. Pero kung sakali naman na talagang gusto ninyo direkta na makausap ang PhilHealth, tumawag lamang po kayo sa Action Center sa 8662-2588. 8662-2588, Action Center po ng PhilHealth. Ito po ay 24/7. So kung meron po kayong let's say kung kayo po ay may mga na-encounter na problema sa mga hospital o kaya meron kayong hindi alam na paano gagawin, ayan po, pwede na po ninyo tawagan ng Action Center. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:45 ng umaga, pwede ang sit sa Gohon Saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pag-usapan naman natin dahil bukas po ay Chinese, tomorrow ay New Year, Christmas, and then sa February 9 tomorrow is February 9, Christmas, 10 is New Year. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, yan ang pag-usapan natin. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na